Okay, yung active and passive investing. So, yung active investing, yun yung outperform mo o hihigitan mo yung standard sa market na kung saan ka nabibilang. Kumbaga, yung benchmark na yun, hihigitan mo. So, syempre, magbabayad ka ng extra kasi kailangan mo dyan ng extra analysis para mahigitan mo yung standard dun sa market na yun. Pag sinabi mong standard o benchmark, ibig sabihin matagal na yun sa industry. So, hihigitan mo yun. Kumbaga sa NBA o sa PBA, yung record ng sinaunang player, yun yung i-break mo. O kagaya ngayon, sino kaya yung makaka-break dun sa all-time scoring record ni LeBron, di ba? May makaka-break kaya nun in the future, di ba? Oh. Kasi yun yung akala nila, sino bang makaka-break dun sa scoring record ni Jabbar? O meron na ngayon si LeBron. So yun yung active investing. Ibig sabihin ng active investing kasi nagpupursyo ka, nagkakaroon ka ng extra research, nagbabayad ka ng extra tao para mag-perform ng ganito para sa ganon. Pag sinabi mo namang passive investing, yun naman yung tatapatan mo lang yung benchmark o sasabay ka lang. Okay, sasabay ka lang dun sa market. Kung ano yung ibinibigay ng market, dun ka lang. So, yun, mas less yung fees. Kasi sa active investing daw, mas marami kang babayaran eh. Kasi mas marami kang taong kailangan. Dito sa passive, mas konti. At minsan may mga investor na gusto lang na tumagal sa market. Kumbaga, mas sustained lang. And eventually, later on, siguro, habang tumatagal, nabibit na nila yung benchmark ng hindi nila namamalayan. So, yun, importanteng nalalaman natin yan kasi lahat tayo rito may kakilalang investor. Yung mga amo natin, kung mamasukan tayo, is investor. So, most are active investors and some are passive investors. So, yun lang po.